Kabanata 166. Damn it! Nag-surf pa ba sa internet? Gerald, pinaghihinalaan ko. Talaga na dapat ay nagbakasyon ka sa nakaraang 2 araw, o napunta ka sa bayan ng kasiyahan. Hindi mo ba nababasa ang balita? Sa aming panggrupong chat sa klase. Panipi, excited na tanong ni Benjamin. Bago ito, simpleng sinabi sa kanila ni Gerald na lalabas siya kasama ang isang kaibigan, ngunit hindi niya sinabi sa kanila kung ano mismo ang gagawin niya. Sa makatuwid, hindi alam ni na Benjamin at Harper kung ano ang naging kalagayan ni Gerald sa nakaraang 2 araw. Tungkol naman sa bayan ng kasiyahan na nabanggit lamang ni Benjamin, nandoon talaga si Gerald. Pareho silang lahat sila ay malalaking kagandahan. Sa oras na ito, ngumiti si Gerald bago niya sinabi, "Anong kasiyahan? Bayan ang iyong sinasabi. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa aming klase?" Panipi, bago ka umalis, hindi ba pumasok si Felicity sa kompetisyon ng kasikatan para sa Star Anchor? Sa huli, diretsong nanalo si Felicity sa kompetisyon at siya ang naging ganap na nangungunang angkla. Ang bituin na angkla sa parehong live broadcast platform ng lungsod. Sa araw na iyon, kumita si Felicity ng higit sa 30,000 dolyar na mga gantimpala. *man-it. Panipi, si Benjamin ay talagang naiinggit at napupuot. Talagang naiinggit siya sa katotohanan na ang ibang tao ay maaaring kumita ng napakaraming pera sa isang araw. Kinamuhian niya ito na hindi rin siya isang babae. Bueno, kahapon, maraming pahayagan at media ang dumating upang makipanayam kay Felicity at ang mga ulo ng balita ay higit na nangingibabaw. Ang isang batang babae mula sa Mayberry University, na live na pag-broadcast ng ilang oras sa isang araw, ay kumikita ng higit sa 30,000 dolyar. Ay, sa madaling sabi, lahat ng mga uri ng mga nauugnay na ulat ay inilunsad na. Ito ay lahat dahil sa propaganda mula sa pahayagan. Mula pa ngayong hapon, ang ilang mga tao mula sa Mayberry television station ay dumating din upang gumawa ng isang espesyal na pakikipanayam kay Felicity. Ngayon lang, nag-record din kami ng isang video bilang mga kaklase ni Felicity. Pinakita ko pa ang mukha ko. Panipi, ipinaliwanag ni Harper ang lahat. Naintindihan ito ni Gerald. Sikat ngayon si Felicity. Matapos ang pakikipanayam sa kanya, natural na kinailangan din nilang magsagawa ng iba pang mga panayam sa paligid din. Ito ay katulad ng haligi ng panayam ng mga istasyon ng telebisyon. Matapos ang panayam, makikipanayam nila. Pagkatapos ang mga kaklase, pamilya, at kaibigan ng tao. Karaniwan itong planado ng maaga. Hahaha, talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang paggamit ng kanyang pagkakakilanlan bilang ordinary man upang mabigyan si Felicity ng ilang mga regalo at pagkatapos ay mamuhunan ng ilang mga pondo sa iisang live na broadcast ng lungsod ay may ganitong epekto. Tunay na hindi direkta niyang ibinigay ang ilang libreng publisidad para sa Felicity. Pinaramdam nito kay Gerald na medyo napatulala. "Gerald, bilasan mo at magbago ka. Tinatrato tayo ni Felicity sa hapunan ngayong gabi. Bibilhan niya kami ng hapunan sa Homeland Kitchen kung saan mo kami binili ng hapunan sa huling pagkakataon. Nabook na niya ang lugar. Darating din ang lahat ng aming mga kamag-aral." Panipi, tinapik ni Harper ang kama ni Gerald bago siya pumunta upang magpalit ng damit. Sige, sa pagkakataong ito, mabilis na pumayag si Gerald. Kung sabagay, halos tapos na siya magpahinga at nagutom na siya. Pangalawa, sumikat si Felicity lahat dahil sa kanya. Kaya, ano ang malaking pakikitungo kung kumain siya sa pagdiriwang na hinanda niya. Ito ay makatuwiran at nabigyang katarungan. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Gerald bago siya tumakbo pababa kasama si Harper at iba pa. Sa gate ng school, ang isang malaking pangkat ng mga kamag-aral ni Gerald ay naghihintay. Narito, si Felicity ay hindi na katulad ng dati. Dati siya ay isang maliit lamang na anchor na kumikita ng kaunting pera. Ngayon, siya ay isang tunay na tanyag sa internet na kumikita ng maraming pera. Sa makatuwid, natural na siya ay ang focus ng pansin ng bawat isa. "Sister Felicity, tatawag ba tayo para sa mga taxi?" Si Blondie ay sumusunod sa likod ng Felicity. Mula pa nang
Bugbugin ni Danny ang anak ng isang mayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City kasama ang kanyang pinsan na si Chad. Siya ay nasa isang malungkot na estado. Ni hindi man lang siya naglakas loob na pumasok sa paaralan. Ngayon, si Blondie lang ang naiwan sa klase. Bakit tayo dapat tumawag para sa mga taxi? Nakipag-ugnay na ako sa kumpanya ng serbisyo at hiniling sa kanila na magpadala ng 10 Audis dito. Pupunta kami sa sasakyan. Siya nga pala, Blondie, mabibilang mo ba ang bilang ng mga tao na nakarating na? At suriin kung sino pa ang wala pa rito. Panipi, gagawin ko ito ngayon. Masayang sumagot si Blondie bago siya nagtatrabaho kaagad, na parang namamahala siya ng kanyang sariling gawain. Pagkatapos nito, sumigaw siya, huwag ka nang magsalita. Tatawagan ko ang pangalan ng lahat. Panipi, napakabilis niyang nagawa. Tumakbo si Blondie bago sinabi niya, Sister Felicity, si Harper lamang at ang mga batang lalaki mula sa kanyang dormitory ang wala pa rito. Sinabi ni Leila na pakiramdam niya ay hindi maganda ang katawan at nag-iisa siyang nagpapahinga sa dormitoryo. Panipi, sige, naintindihan ko na. Bakit ang tagal ni Harper at ng mga lalaki? Para lang makapagpalit ng damit. Malamig na tanong ni Felicity. Habang nagsusuot ng branded na alak na pula na salaming pang-alak. Habang tinatawid ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Kung tutuusin, naging tanyag siya sa internet ngayon kaya't kailangan niyang maging mas nakaistilo. Nandito na sila, narito sina Harper at ang mga lalaki. Panipi, sa oras na ito, sumigaw ang isang batang babae. Si Harper at ang iba pang mga lalaki, isang kabuuan ng 6 sa kanila ay tumatakbo sa kanila. Hindi ba lumabas si Gerald upang maglaro? Bakit siya nakabalik na? Panipi, oo, ay nako, marahil ay nagmadali siyang bumalik kaagad nang marinig niya na lalabas kami upang kumain. Sino ang nakakaalam kung nagastos na niya ang lahat ng kanyang pera sa loterya? Marahil ay sinasabi lamang niya na nagbakasyon siya, ngunit malamang nasa labas siyang nagtatrabaho. Panipi, hindi pa dumating si Gerald ngunit tumawa na ang pangungutya. Kabanata 167. Gerald, nandito ka rin. Alam mo kung paano dumating kapag maglalabas kami para sa hapunan ngunit bakit wala ka doon kung lahat kami mula sa klase ay nagtatala ng panayam para kay Felicity. Noon, hahaha, ang mga katangian ng isang nakakaawa na tao ay hindi mababago. Panipi, hindi mapigilan ng isang batang babae na malapit kay Felicity ang mapag-alitan siya. Maraming mga batang babae ang unti-unting nagbago ng kanilang pananaw tungkol kay Gerald. Ningitian din nila ng mahina si Gerald nang makita siya ngayon. Paano ito dapat ipaliwanag? Kanina, biglang yumaman si Gerald. Napayaman niya. Talagang naakit niya ang pabor ng mga batang babae sa oras na iyon. Naramdaman nila na masarap kung makasama nila si Gerald. Makakabili sila ng talagang magagandang mga bag, lalo na't ang Gerald na ito ay medyo gwapo. Gayunpaman, na-jackpot na ni Felicity. Naging isang tanyag na tao sa online na maaaring kumita ng maraming pera. Ibinigay nito sa lahat ng mga batang babae sa kanyang klase ang isang napakalaking tagasunod. Kaya, paano kung sila ay mga batang babae? Naramdaman nila na hanggat ang isang batang babae ay handang magsikap at magtungo sa tamang direksyon, maaari din siyang yumaman, sumikat, at magtagumpay. Sa makatuwid, maraming mga batang babae sa kanilang klase ang nagmula rin ng isang ideya. Nais nilang subukan at mag-live na broadcast din. Mas makabubuti kung pumirma rin sila ng isang kontrata. Kalimutan mo na, isama mo na lang siya sa amin. Ang ibang tao ay hindi makakagawa ng isang malaking pagkakaiba. Panipi, sagot ni Felicity habang inaayos ang kanyang salaming pang-araw. Kapag dati ay may sinabi siyang mapamura noong nakaraan, tititigan ni Felicity si Gerald. Gayunpaman, ngayon, hindi siya maabala kahit na tumingin sa kanya ng lahat. Doon lang, dumating na si Cassandra at ang iba pa. Dumating na ang lahat ng 10 Audis. Ang line-up ng 10 Audis ay talagang kamanghamanghang. Maraming mga mag-aaral din ang tumingin sa direksyong ito ng mainggit. Maging ang mga may-ari ng Audis ay naglabas din ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato ng Felicity.
Tagapagturo, maaari kang kumuha ng parehong kotse sa akin. Makakasakay lang lahat ng mga kaklase ko sa ibang mga kotse. Panipi, sinabi ni Felicity habang binibigyang diin niya ang kanyang imahe. Mabilis na sumakay sa mga kotse ang mga kaklase niya, sunod-sunod. Sumakay din sa kotse sina Harper at ang mga batang lalaki mula sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, nakita ni Gerald na walang nakaupo sa Audi sa dulo. Sa makatuwid, bubuksan na sana niya ang pinto ng co-pilot seat. Upang makaupo siya rito, tumigil ka na. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Gerald? Panipi. Ang malamig na boses ni Felicity ay tumunog mula sa isang malayong distansya. Sumasakay na ako sa kotse. Sagot ni Gerald. Hihihi. Ang kotseng iyon ay hindi para sa pagkuha ng mga mag-aaral. Ang kotse na iyon ay kukunin ng ilan sa aking mabubuting kaibigan mula sa Live na Broadcast Guild. Maaari kang umupo sa ibang kotse. Inis talaga si Felicity. Bakit ang nakakaawa na taong ito ay nagdudulot ng gulo sa kanya sa tuwina? Walang ibang mga kotse ngunit nakikita kong walang nakaupo sa co-pilot na upuan sa kotse na inuupuan mo. Pupunta ako roon, sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi niya inaasahan na siya ay mapunta sa kanyang sarili, tama ba? Path. Gerald, anong iniisip mo? Talagang iniisip mong umupo sa parehong kotse sa akin. Panipi. Tapat na nararamdaman ni Felicity na ibigay kay Gerald ng ilang sampal. Ano ang katayuan niya ngayon? Makikita ba talaga siya sa isang katulad niya? Felicity, ano ang problema? Hindi pa ba tayo aalis? Panipi. Sa oras na ito, lumabas din si Cassandra sa sasakyan. Kasalanan lahat ni Gerald. Nang tumatawag ako para sa mga kotse, hindi ko siya binilang kahit papaano tumawag lamang ako. Para sa 10 kotse, mabuti na ang lahat ngayon. Kailangan kong magpadala ng kotse upang kunin ang aking mabubuting kaibigan. Hindi na nakaupo si Gerald dito. Panipi, malamig na sagot ni Felicity. Sumulyap kay Cassandra kay Gerald na naiinis. Ang sobrang sobra, talaga ng taong ito. Pagkatapos nito, naiinip siyang sinabi, Gerald, bakit hindi ka mag-taxi? Doon nang mag-isa. Bayaran ko kayo para sa pamasahe ng taxi. Mamaya. Okay, Felicity, tara na. Panipi, sigaw ni Cassandra kay Felicity bago sila nagmamadaling umalis. Bakit siya nagmamadali upang umalis kasama si Felicity na nagmamadali? Ito ay sapagkat si Cassandra ay nag-isip lamang ng isang paksa upang makipag-usap sa isang tao. Sa makatuwid, nagpaplano siyang makipag-chat sa kanya ngayon. Hindi hiniling ni Gerald kay Harper o sa iba pang mga lalaki na samahan siya. Paimpol niyang sinabi na maaari siyang sumakay ng taxi ng mag-isa, pagkatapos manghiram ng power bank ng Harper. Pagkaalis ng convoy, binuksan ni Gerald ang kanyang cellphone. Nag-click siya sa kanyang WeChat at ito ang kanyang bagong WeChat account. Nagpadala si Felicity ng napakaraming mensahe na halos puno ang kanyang inbox. Mayroon ding ilang mga larawan ng Felicity. Brother Ordinary Man, magpapadala sa iyo si Felicity ng ilan sa aking pinakamagagandang larawan upang tingnan mo ito. Okay, Brother Ordinary Man, nandyan ka ba? Sa palagay mo hindi maganda ang Felicity. Malungkot. Panipi. Panipi tuldok panipi. Kabanata 168. Sobrang dami. Puno ito ng mga larawan ng Felicity. Mayroong kahit ilang mga kuha ng kanyang magagandang binti. Upang maging matapat, ang sukat ay medyo malaki. Ramdam na ramdam ni Gerald ang kabog ng kanyang puso habang tinitingnan ang mga larawan. Maganda ba ako, Brother Ordinary Man? Ayos lang. Ang mga larawan ay average at hindi masyadong kapanapanabag. Hehe, panipi. Nagpadala si Gerald ng isang iminungkahing mensahe kay Felicity. Marahil dahil medyo nagalit siya sa kanya. Hindi inaasahan, sumagot si Felicity sa kanyang text message sa loob ng ilang segundo, nako, napupuot ka, Brother Ordinary Man. Tiyak, napapayahin kita kapag may oras ako. Panipi, ang sagot ni Felicity ay nakaramdam ng kaunting kaba sa puso ni Gerald. Sa oras na ito, biglang nagpadala ng bagong text message sa kanya. Si Cassandra, Brother Ordinary Man, anong ginagawa mo? Ang bawat isa sa
Aming klase ay lalabas upang dumalo sa pagdiriwang ng iyong mahal na Felicity ngayon. Dapat ay ikaw ang bida ngayon dahil ikaw ang naging isang kilalang tao sa Felicity. Nga pala, interesado ka ba sa Felicity? Bakit hindi mo siya hinabol? Panipi, lihim na ipinadala ni Cassandra ang text message na ito kay Gerald. Sa totoo lang, mayroon siyang napakalakas na paninibugho sa loob. Hindi niya alam kung bakit ngunit ang imahe ng kasintahan na na-sketch ni Cassandra sa kanyang puso ay katulad ng ordinaryong man kahit na hindi pa niya nakikita ang ordinaryong tao noon. Hindi mahabol. Wala pa ang kotse ko dito. Panipi, naiinis siya at na-immune dito. Bakit palaging siya ang nai-target? Galit na sagot ni Gerald. Ang taxi na kanyang tinawag para hindi pa dumating. Hahaha, hindi ba madali para kay Brother Ordinary Man na bumili lamang ng kotse gamit ang iyong mapagkukunan sa pananalapi? Sagot ulit ni Cassandra. Malinaw na nakuha niya ang maling ideya. Nang sinabi ni Gerald na wala pa ang kanyang kotse, naisip talaga niya na sinasabi niya na hindi niya natanggap ang kotse na binili niya. Sa oras na ito, tuluyang dumating ang taxi na tinawag ni Gerald. Si Gerald ay nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanila ng kaunti bago niya natapos ang pag-uusap. Ang tanging bagay lamang na nagpukaw sa kanyang interes ay ang mga larawan na sinabi ni Felicity na kukunin niya para sa kanya. Talagang titingnan niya ng mabuti ang mga larawang iyon nang dumating ang oras. Habang nagsasalita siya, nakarating na si Gerald sa Homeland Kitchen. Sa oras na ito, ang 10 Audis ay tumigil na sa pasukan ng Homeland Kitchen. Pinatunayan lamang nito kung gaano ang mayabang at makapangyarihang Felicity sa oras na ito. Ikaw, bakit ang clumsy mo? Kung maaari kang magtrabaho, pagkatapos ay gumana ng maayos. Kung hindi ka maaaring gumana, dapat ka lang mawala. Tignan lang kita. Nakita ko ang napakaraming mga part-timer ngunit hindi pa ako nakakakita ng kagaya mo. Gusto kong mawala ka ngayon. Bukod doon, nais kong magbayad ka para sa pagkawala ng body jumps over the wall. Iwanan ang $150. Panipi, akmang aakyat na si Gerald nang makita niya ang isang babaeng kumukuha ng isang batang babae na nakadamit bilang isang waitress habang hinihila siya palabas. Paumanhin, manager, humihingi ako ng paumanhin. May sugat ako sa braso kaya hindi ko nahawakan ng maayos ang pinggan. Panipi, ano? Wala akong pakialam kung ikaw ay nasugatan o nasaktan. Alam mo ba kung sino ang Miss Felicity na pumasok ngayon lang? Siya ang pinarangalan na panauhin sa aming Homeland Kitchen. Sa kasamaang palad, hindi mo nahulog ang pinggan at siniraan si Miss Felicity ngayon lang. Kung hindi man, hindi ka makakabayad para sa mga kahihinatnan ng iyong pagkilos. Panipi, sigaw ng babaeng manager habang sinundot nito ng malakas ang noo ng dalaga. Pasimpleng ibinaba ang ulo ng dalaga habang nakikinig ngunit hindi siya naglakas loob na magtago. Marahil, may mali sa pananaw ni Gerald. Mula sa kanyang pananaw, ang balat ng dalaga ay maliwanag at makatarungang at ang kanyang buhok ay nakasabit. Sa unang tingin, pinaramdam niya sa kanya ang mga tao. Tungkol naman sa babaeng manager, malinaw naman na siya ay isang bagong manager. Bukod dito, kilala ni Gerald ang bagong manager na ito. Jane, bakit ka sumisigaw? Hindi inaasahan ni Gerald na magiging bagong manager na si Jane ng Homeland Kitchen. Biglang niyugyug ni Jane ang buong katawan niya nang marinig ang tunog sa likuran niya. Ito ay tulad ng isang isda na matagal ng may strand, biglang nakakita ng isang agos na gamulong sa harap nito. O mas katulad ng isang lupang sinasaka na natuyo ng mahabang panahon, tinatanggap ang kagalakan bago ang madilim na ulap. Ginoo Crawford, panipi, tuwang-tuwa si Jane na may iyak na siya. Sumisigaw ka ba ng malakas dahil natatakot kang hindi ka marinig ng ibang tao? Gaanong tanong ni Gerald. Hindi na ako naglakas loob, G. Crawford. Tuwang-tuwa ako na makita ka. Ang usapin ng gawin ni Jane na hindi maintindihan ni Chad at ng iba pa na si Gerald ay kasintahan niya may kung anong naabot sa tainga ni Zack sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, binigyan na niya ng babala si Jane. Kung hindi pumayag si G. Crawford, hindi siya papayagang makipag-ugnay sa
Kanya o makagambala sa kanyang mapayapang buhay. Siyempre, sinunod ni Jane ang lahat ng kanyang tagubilin. Sa katunayan, si Gerald ay walang anumang sama ng loob o paglaban sa nakatatandang kapatid na si Jane. Sa kabaligtaran, ipinakita na niya ang kanyang pabor kay Gerald ng hindi mabilang na beses at itinuring na siya ni Gerald bilang kalahating kaibigan. Mapait siyang ngumiti sa oras na ito bago siya magtanong, "Nga pala, Jane, kailan ka naging tagapamahala ng Homeland Kitchen? Hindi ka na ba nagtatrabaho sa Mountain Wayfare Entertainment?" Panipi. G. Crawford, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Sumasailalim ang Mayberry Commercial Street ng ilang malalaking pagbabago ngayon. Para bang may isang malaking nangyari. Napalitan na din si G. Lyle. Ang Mayberry Commercial Street ay haharap din sa isang pagbabago. Panipi. Laking gulat ni Jane. Nakaharap sa isang pagbabago. Natulala din si Gerald. Hindi man niya kailangang pag-isipan ito. Upang malaman na dapat lahat ito ang ideya ng kanyang kapatid. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Kabanata 169. Ito ay ang pagbabago na tinukoy ni Jane ay ang kapatid ni Gerald na si Jessica, na naabot ang pamamahala ng Mayberry Commercial Street sa ibang tao matapos na magbitiw sa tungkulin si Zach at umalis sa kanyang pwesto. Tungkol sa taong ipinadala dito, hindi nagtanong si Gerald tungkol dito, ni sinabi man sa kanya ng kanyang kapatid na si Jessica. Tungkol dito, maaari lamang siya magtanong sa kanya tungkol dito mamaya. Tiyak din na dahil sa kadahilanang ito na si Jane na nagtatrabaho nang maayos sa Mountain Wayfare Entertainment ay kalaunan ay inilipat upang maging isang tagapamahala sa Homeland Kitchen sa halip. Bagaman parang nakakakuha siya ng isang promosyon, sa totoo lang, na-demote siya. Sa pagsasalita nito, ito ay may kinalaman din kay Gerald. Sa oras na ito, binaling ng tingin ni Gerald ang batang babae na muling tumabi. Sa totoo lang, si Gerald ay hindi lamang basta nakaramdam ng awa o sympathy kay Gerald. Sa halip, biglang naisip ni Gerald ang dati niyang sarili nang makita ang batang babae na ito. Sa oras na iyon, siya ay naging mahirap kaya't hindi niya kayang kumain o pakainin ang sarili. Kailangan niyang kumuha ng maraming trabaho sa katapusan ng linggo at ito ay isang pangkaraniwang bagay para sa kanya na mabugbog at mapag-alitan. Jane, maaari kang pumunta at mag-abala. Sa iba pa ngayon, hindi. Ba't binasag lamang niya ang isang mangkok ng body jump over-the-wall soup? Wala naman siyang nasaktan kahit kanino. Hilingin mo lang sa kusina na maghanda ng isa pang mangkok. Pagkatapos, utos ni Gerald. Hindi naglakas loob si Jane na labag sa kanyang sinabi. Matapos masulyapan ang dalaga, tumungo si Jane sa kusina. Likas na alam ni Jane na si Felicity ang paboritong angkla ni Gerald. Iyon ang dahilan kung bakit itinuring niya si Felicity bilang ang pinakakilalang panauhin sa lahat ng iba pang mga kilalang panauhin. Kung hindi man, bakit pagagamit si G. Crawford ng $15 milyong upang mamuhunan sa live na broadcast platform upang masiyahan lamang ang Felicity? Ito rin ang dahilan kung bakit naramdaman ni Jane na sobrang hingal at inggit sa kanyang puso. Salamat, salamat. Binaba ang ulo ng dalaga bago siya yumuko ng bahagya sa harap ni Gerald. Walang anuman. Ngumiti ng mahina si Gerald. Gustong-gusto niyang makita ang babaeng ito na nakataas ang ulo. Gustong tingnan ng mabuti ni Gerald ang kanyang buong hitsura. Ito ay dahil ang side profile ng babaeng ito ay talagang napakaganda. Mayroon siyang uri ng kagandahang seryosong hindi napapansin. Gayunpaman, nang makita niya siyang maingat at natatakot, ayaw na ni Gerald na ipagpatuloy ang pang-aasar sa kanya. Matapos niyang magsalita, tumungo siya sa itaas. Sa taas, ang mga pinggan ay naihatid kay Felicity at sa iba pa. Walang alinlangan na si Gerald ay inilagay sa pinakahindi kapansin-pansin na mesa at siya ay nakaupo sa gitna ng pinakahindi kapansin-pansin na mga kamag-aral sa kanilang klase. Ang mga taong nakaupo sa pangunahing talahanayan ay mga tao tulad ni Cassandra at ilan sa mga malapit na kapatid na babae ni Felicity mula sa guild. Nakilala na niya sila sa huling pagkakataon. Ang apat na mga hapagkainan ay inilagay lahat sa isang napakalaking silid at natural na napakasigla nito sa loob. Hello, kaklase.
Maaari mo ba akong tulungan na singilin ang aking cellphone? Panipi, hindi nagsasalita si Gerald sa hapagkainan at kinakain niya ang manok, nilagay na mga tadyang ng baboy, at iba pa dahil nagugutom na siya. Sa oras na ito, isang batang babae ang lumapit upang humingi ng tulong kay Gerald sapagkat ang kanyang upuan ay nakaharang sa socket. Hihihi, ikaw, biglang nginis siya ng dalaga nang itinaas ang ulo ni Gerald. Siya ay walang iba kundi ang live broadcast anchor, si Sarah. Nakilala niya siya sa parke dati. Ang batang babae ay talagang maganda at banayad. Gayunpaman, siya ay talagang isang mapanghusga na tao. Napaka-demure niya nang dumalo siya sa pagdiriwang ni Felicity at siya ay naging banayad at magalang kapag nakikipag-usap sa mga kamag-aral ni Felicity. Ito ay sapagkat nalaman na niya na ang lokal na taong makapangyarihang mga ngalakal, ang ordinary man ay talagang isang mag-aaral mula sa departamento ng Felicity sa paaralan. Nang tanungin niya si Felicity tungkol dito sa nakaraan, ayaw sabihin ni Felicity sa kanya ang totoo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nalantad na ngayon, kaya naisip ni Sarah na mahusay kung makikilala niya ang higit pang mga gwapong lalaki sa kagawaran ng wika at panitikan. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng makatuwirang dahilan upang pumunta sa kagawaran ng wika at panitikan upang bisitahin at maglaro ng madalas sa hinaharap. Paano kung hindi niya sinasadyang makatagpo si ordinaryong tao at makamit ang pabor sa kanya noon? Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Sarah na ang kanyang hitsura at kagandahan ay hindi mas masahol kumpara sa Felicity. Hindi inaasahan, nang tumingin sa kanya ang tao, na pagtanto niya na si Gerald ang may isang may langis at grasa sa buong bibig dahil kumakain siya. Pinadama nito kay Sarah na medyo naiinis at nabigo. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan na niya ng personal kung gaano katanga at kalunos-lunos ang taong ito sa huling pagkakataon. Ah, ikaw pala, halika, tutulungan kita na singilin ang iyong telepono. Panipi, nakita na siya ni Gerald kanina ngunit hindi siya pumunta doon upang batiin siya. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga kamay ng isang piraso ng tisyo ng papel habang naghahanda siya na kunin ang kanyang cellphone sa kanyang mga kamay. Hehe. Kalimutan mo na kaklase, maaari mo ba akong tulungan upang singilin ang aking cellphone? Panipi, Kabanata 170, kinausap ni Sarah ang estudyanteng nakaupo sa tabi ni Gerald. Matapos singilin ang kanyang cellphone, sumulyap si Sarah kay Gerald bago siya bumalik sa kanyang pwesto sa main table. Malinaw na kinamumuhian niya ng gusto si Gerald, ngunit sa puntong ito, lalo niyang hinamak si Gerald. Tulad ng para sa katotohanan ito, si Gerald ay mapangiti lamang nang walang malasakit. Kung sa bagay, nasanay na siya. Tila, ipinanganak siya na may mga katangian na likas na kinamumuhian. Siya ng lahat ng magagandang kababaihan. Nako, mga kaklase, ngayon ay napakahalagang araw para sa akin. Dito, bilang karagdagan sa pasasalamat sa lahat ng aking mga kamag-aral, para sa mabuting pangangalaga at pagtingin sa akin, nais ko ring pasalamatan ang aking kapatid na ordinaryong tao na gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Kahit na hindi siya napunta dito ngayon. Dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang sariling pagkatao, malinaw. Kung masasabi na walang Felicity na wala siya. Panipi, umiinom ako ng 3 baso sa isang hilera. Pagkatapos nito, uminom si Felicity ng lahat ng pulang alak ng sabay-sabay. May mainit na palekpak sa loob ng silid. Pinaghihinalaan ko na si Brother Ordinary Man ay interesado sa Felicity at malamang na gusto niya ito. Biglang nasabi ng kasamahan ni Felicity sa oras na ito. Ang pangungusap na ito ay napakakaakit-akit at agad itong nakakuha ng pansin ng lahat sa oras na ito. Hindi. Mary, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung gusto talaga ako ni Brother Ordinary Man, kung gayon lumabas na siya upang salubungin ako. Sumagot si Felicity na may tiyak na lamig sa kanyang puso. Tinanong na niya ang sarili sa katanungang ito ng hindi mabilang na beses. Bakit napakahusay sa kanya ni Brother Ordinary Man? Nagustuhan ba siya nito? Kung talagang gusto siya nito, pagkatapos ay naisiwalat na niya ang kanyang pagkakakilanlan noong unang panahon. Kahit na ang
Felicity ay may napakataas na pamantayan para sa mga lalaki, at ang sinumang matangkad, mayaman at guwapong lalaki ay bihirang makuha ang kanyang pansin. Sa puso ni Felicity, ang karaniwang matangkad, mayaman at guwapo ay hindi may kumpara sa kanyang ordinary man. Panipik, kung mayroon man siyang kahit kaunting interes sa Felicity, kahit nahabulin siya ni Felicity at hintayin siya, higit na handa si Felicity na gawin ito. Bagaman kapwa sila ay hindi pa nagkakilala dati, ang malamig na puso ni Felicity ay natunaw na ng matagal nang nakipag-chat sa kanyang kapatid na ordinaryong tao at dahil palagi niya itong ililigtas tuwing nahaharap siya sa anumang krisis. Sa makatuwid, ang katanungang ito ay talagang nakaramdam kay Felicity ng lubos na hindi mahuhulaan at nalilito, at ang puso niya ay kumakabog ng galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi niya nagustuhan si Felicity, kung gayon bakit siya gagastos ng napakaraming pera dahil lamang sa Felicity? Sa makatuwid, sa palagay ko ito ay halos sigurado. Gayunpaman, alam ng lahat na si Brother Ordinary Man ay isang napakababang tao. Ayaw niya maistorbo. Sa makatuwid, hinuhulaan ko na simpleng ipinapahayag niya ang kanyang damdamin kay Felicity at binibigyan siya ng isang pahiwatig na may isang taong laging interesado sa kanya. Kung magkagayon, kapag tama ang oras, ihahayag na niya sa wakas ang kanyang totoong pagkatao. Kay Felicity, panipik, nakakaawa talaga na hindi ka nagsusulat ng isang misteryosong nobela, Mary. Gayunpaman, ang iyong pagsusuri ay talagang makatwiran. Siguro, opisyal na ipagtapat ng ordinaryong tao ang kanyang pag-ibig sa iyo sa aming araw ng pagtatapos, ang Felicity. Sa makatuwid, sa panahong ito, kahit na nagsimula ka na sa sarili mong karera, hindi ka dapat masyadong malapitan sa ibang mga lalaki. Felicity, panipik, isa pang batang babae ang samukha din. Alam ko, sagot ni Felicity habang tumatango. Sa katunayan, wala siyang ibang mga anak na nasa isip niya ngayon bukod sa kanyang kapatid na ordinaryong tao, kahit na malaman niya na alinman sa mga batang lalaki na ito ay mas mayaman kaysa sa kanya. Kukunin ko ang aking cellphone. Ibinaba ni Sarah ang baso ng alak gamit ang isang putok. Kapag sinabi ng lahat na ang ordinaryong tao ay nagustuhan si Felicity at interesado sa kanya, ito ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkainggit at hindi komportable. Walang makakaisip kung gaano kalaki ang pagkainggit at pagkainggit ni Sarah nang mamuhunan ang ordinaryong tao ng $15 milyong sa live broadcast platform dahil sa Felicity sa araw na iyon. Nakaramdam siya ng labis na panibugho, na para bang inagaw sa kanya ni Felicity ang kasintahan. Sa oras na ito, dumating siya sa tabi ni Gerald. Lumayo ka sa aking paraan. Masungit na sabi ni Sarah habang hinawakan ang damit ni Gerald at itinulak sa tabi. Iniisip ni Gerald kung nababaliw ang babaeng ito. Nais niyang ibigay ang cellphone nito sa kanya ng mabilis upang makaalis na siya kaagad. Gayunpaman, sa sandaling mahawakan ng kamay ni Gerald ang kanyang cellphone, pakiramdam nito ay sinindi niya ang pulbera. Sino ka? Bakit mo hinawakan ang cellphone ko? Tingnan mo lang ang sarili mo. Sa palagay mo ba may karapatan kang hawakan ang aking cellphone? Panipik, sinampal at pinunasan ni Sarah ang kamay ni Gerald sa galit. Ano ang galing mo? Hindi ka lang nakakaawa na jerk. Bakit mo hinawakan ang aking mga gamit? Ayoko na ng cellphone na ta. Panipik, slam. Si Sarah ay kumikilos na hysterically na para bang nabaliw siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone bago niya ito diretsyong hinampas sa lupa. Dinampot din niya ang baso ng pulang alak sa harap ni Gerald bago niya ito isinalin ng diretsyo sa mukha ni Gerald. Napakatahimik ng kapaligiran sa silid. Natigilan ang lahat. Si Gerald, na ang mukha ay tumutulo sa pulang alak, ay natigilan din.